Hi guys, this is Chesa Santos and welcome back again to my travel vlogs. So for today, samahan nyo ako again sa ating panibagong travel series. So this time, nandito naman tayo sa Bangkok, Thailand! So nandito tayo ngayon sa Suvarnabhumi Airport dito sa Bangkok, Thailand. So time check. Ngayon is around 10:15 AM. So kakababa lang namin dito sa plane. Nandito kami ngayon sa bale sa transit area from kakatiplane lang namin papunta sa immigration. Now that we are here at the arrivals hall, so ang next step is, first is to secure your internet connection. And so for my case, actually nag-book na ako ng eSIM sa Klook. So yun actually ang pinaka madaling option, lalo kung compatible yung mga phones nyo. Mas madali na, since pagka-land nyo dito sa Thailand, pwede nyo nang i-activate yung SIM and i-enable. Magagamit nyo na agad yung data, so walang hassle. Pero yung sister ko, nag-book din siya ng SIM card doon sa May Klook. So pipick upin din namin dito. So after natin makuha yung SIM card ng sister ko dito sa arrivals hall, maghahanap naman tayo ng ATM machine para mag-withdraw ng cash. Ayan. So alam ko yung Bangkok naman ngayon is very digital na and tumatanggap na ng mga credit cards. But syempre may mga stores and probably yung mga night market na cash basis pa rin. So kailangan pa rin meron kang cash on hand. So what we'll do is mag-withdraw tayo sa isang ATM using our GCash card. Ayan, so panoorin nyo na lang yung mga katulad ni Jax Reyes na talagang in-explain niya na ano ba talaga ang best card to use when withdrawing cash internationally. Ayan, so based on observation, ang pinakamaganda talaga is yung GCash card. So maghahanap din tayo ngayon ng ATM machine. So dito, tatry natin mag-withdraw dito sa may ATM machine ng K-Bank. Ayan. So gagamitin natin ay ang ating GCash card, Visa. Ayan. So insert natin. Okay. So, enter muna ng PIN. Okay. So, magkano i-withdraw natin? Change language muna tayo para maintindihan natin. Change language, English. Okay. So, piliin muna natin yung cash withdrawal. Ayan. So, kami, 3,000 baht muna i-withdraw namin. Tigo 1,500 baht muna kami ng sister ko. Okay, tingnan natin kung... Ayan, so may charge daw na a network fee will be charged for this transaction. So, 250 baht siya. So, accept natin. Rap เงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ So, got the cash na. Please. Doon na tayo mag-withdraw ng money dito sa ATM machine ng K-Bank. Yung pinakita ko kanina na kulay green na ATM machine na malapit sa arrivals hall letter C. Ayan, so doon din kami nag-exit coming from the baggage claim. Ayan, so now, papunta na kami sa aming hotel para mag-check-in. So ano ba yung mga options nyo when it comes to airport transfer? So as far as I know, merong tatlo, I think, na ways on how you could go to Bangkok City. So, ang first is through their airport railing or tinatawag nila na ARL. Second is meron silang public transportation na available here, which is a bus dito sa may first level ng airport. And the third one is through the use of ride-hailing. So, similar sa Philippines, meron din silang Grab that you can use. So, kung may Grab app na kayo sa Philippines, pwede nyo nang gamitin yun. So, mag-auto-detect na lang yun ng location na pag nasa Thailand na,
magagamit nyo na siya automatically dito pag nakakonect na kayo sa network. And may isa rin na sikat na ride-hailing app which is Bolt. So, i-download nyo rin yun and pwede nyo siguro i-compare yung price kung ano yung mas mura. Pwede yun yung gamitin nyo. Yun. So, ano ba yung mga pros and cons? So, I think for the airport rail link, ito yung pinakamabilis. Kasi syempre, walang traffic. And yung end-to-end time ng airport rail link is only 23 minutes. So, 33 minutes lang from Suvarnabhumi to Bangkok City. Ayun. Pero yung drawback lang doon, syempre, is dahil nga train siya, siguro sa hotel nyo, kailangan nyo pa mag-transfer ng ibang train system. So, kasama na dyan yung pagbubuhat ng mga luggage o kung marami kayong luggage, mahirapan talaga kayo. So, kung may mga PWD senior kayo na kasama, pwedeng i-explore nyo yung other options. Ayan. So, kami personally, mag-ride hailing app na lang kami kasi na-check namin, siguro from Suvarnabhumi to our hotel sa may Sukhumvit area, around 1,000 pesos lang nung kinonvert namin. So, sobrang similar lang talaga siya and mura naman. Right? So, dalawa naman kami mag-share so parang lalabas na parang nasa 400 to 500 pesos lang yun per person. So, pwede na rin. Less hassle din. So, dito naman, siguro hindi pa naman masyadong traffic ngayon since 12 noon pa lang naman ngayon. So, hindi man ganun kabilis. Siguro it will take us an hour to our hotel. Pero at least medyo chill kami. Medyo puyat din kami kasi early flight talaga. So, ayun. Maghihintay muna kami, magbubuk muna kami ng Grab dito. Yan. So, nandito tayo sa arrivals hall. So, para sa Grab naman, kailangan pumunta tayo dito sa first floor. So, kasama na dyan yung public taxi and yung ride-hailing. So, hanapin natin yung Grab booth sa may exit 4 daw. So, maganda naman dito is may mga ganyan silang escalator na mas madali nang mag-roll ng luggages nyo. So, yan. Dito tayo sa may exit 4 dito sa first floor. And pupunta tayo dito sa may Grab pickup point across the street. Pero makita nyo naman, marami na rin dito na mga metered taxi na nakaabang. Itong mga green and yellow. Pero siguro preferred lang namin na gumamit na ng Grab para at least mas transparent. Yung fare, walang gulatan, walang fixing. So, ayan. So, makikita nyo dito, parang sa atin din sa Manila na meron ng specific area for Grab. And so, nandito kami sa may Grab pickup point. So, mayroon lang silang dalawang section dito. So, ito yung Grab pickup point B. And dito naman yung Grab pickup point A. So, dito tayo sa may Grab pickup point A. Here is the reference ID. Yeah. Welcome. 2 bed, no? Yeah, 2 bed. Kapag Okay, I only need your signature, please. We already have your Sign here. information. Okay. Here you go. Thank you.
So for this time, you're staying here for 4 nights. Yes. And the room is not including the breakfast. Your room charge has been paid already. Okay. Hi! Ayan. So, finally, nakapag-check-in na kami. So, nakarating kami dito sa hotel around 1 o'clock. Ayan. Pero, yun nga, hindi available yung room pa namin kaya hindi din kami naka-early check-in. So, ngayon, naghintay kami ng 2 o'clock. So, ngayon, available na yung room namin. So, gusto ko lang kayo quick room tour dito sa aming hotel. So, we are staying here at Mercure Sukhumvit, Soy 11. Ayan. So, nasa ang pinakamalapit na train station dito or yung BTS station dito is yung Nana Station. Ayan. So, gusto ko lang quickly pakita sa inyo kasi ayan, napaka laki niya. Actually, mukha talaga siyang full service hotel. Yung size nito is 34 square meters. And this is actually a deluxe twin room. Ayan. So, yan. Kompleto. May extra pillow. Merong kasamang mga bathrobes. Meron din silang safe. May mga laundry bag. Ayan. So, very, talaga, full-size hotel. Ayan. So, dito naman yung bathroom nila. So, may sariling shower area. Ang kagandahan naman dito is, ayan, may bidet. Ayan, so, yun ang pinaka-importante. And most especially, meron din actually bathtub. So, nang pinok ko to, wala talaga siyang kasamang bathtub. Pero ito, yung binigay sa aming room, may bathtub. Ayan, so, ito yung bathroom. So, if you go towards the room, meron silang parang counter area na nandito yung kettle, nandito yung mga coffee, nandito yung glass. Tapos ito yung lagayan ng luggage din. So, tingnan nyo. Diba? Ang laki niya. As in. So, dahil twin siya, tig-isa kami ng bed ng sister ko. Meron din sila ditong ayan, smart TV. And besides dito sa bedroom, tingnan niyo, sobrang laki ng area. Meron pa ditong seating area. Meron din ditong parang office desk na actually pwede namin gawing dining table kasi ang laki niya, ang laki ng upuan. And ito ang aming view sa labas. Ayan, so ito yung parang Sukhumvit area. So mapapansin mo pag yung Sukhumvit area, yan, may mga residential condos, may mga offices din. Sa ibang floors ito, mga offices. And dito naman sa baba na mismong Soy 11, nandito yung mga party area rin. Mamaya, so mamayang gabi malamang sobrang liliwanag yan mamayang gabi. So ayun, yun lang. Sobrang ganda at sulit nito. Ayan, so nakita nyo naman, di ba? Napakaganda nung hotel room na nabook namin. Ayan. So I think mas magaganda pa to kung malaman nyo magkano namin to nakuha. Ayan. So, yun nga, sabi ko, yung pinagsasayan namin is, yung pangalan ng hotel is Mercure Sukhumvit Soy 11. Ayan. So, by the name, so, nandito siya sa Sukhumvit area, 11th Street, dito sa may Bangkok. Ayan. So, nabook namin to actually, imagine nyo, 3 weeks before lang namin to nabook sa Agoda ng 4,500 a night. Ayun. So, dalawa kami nung sister ko magstay dito. So, imagine nyo, for 4 nights, bale, 4,500. So, lumalabas na 2,250 lang per person, per night, yung stay namin dito. So, bakit din namin napili itong area na to or yung hotel na to? So, bukod sa mas malaki siya, so, this is a deluxe twin room na 34 square meters. Is malapit din siya sa BTS Nana Station. So yung BTS sila is one of their main train line dito sa Bangkok. Ayan. So yung BTS kasi ito yung parang siguro mako-compare mo siya to LRT, MRT natin na nasa ibabaw. Okay. So yun yung parang tinatawag nila na BTS or yung Skytrain nila. So when you visit Bangkok, importante na pag pumili ka ng location, importante na merong malapit na BTS station. Bakit?
Kasi actually halos lahat ng mga attractions, ng mga landmarks, especially pag first timer ka, is well connected dito sa mga train station. Katulad ng Chatuchak Market, gusto mo pumunta ng mga Grand Palace or mga reclining Buddha. So lahat yun actually ma-access mo na may malapit na train station. Ayun. Saka second is, actually grabe din yung traffic. Medyo na saksihan namin kanina na galing kaming airport, diba nag-grab lang kami. So yung galing sa airport, doon sa expressway, mabilis lang. Pero nung pumasok na kami doon sa Skyway, okay pa rin naman. Parang meron silang version dito ng Skyway. Pero yung pababa ng Skyway, ultimo yung pakaliwa lang ng Sukhumvit area, inabot na kami ng 15 minutes. Ayun. So, dapat i-consider nyo rin talaga when picking a location, yung connectivity niya sa train station. Ayun. So, ano pa ba yung pwede nyong pagstayan bukod sa ito, yung Sukhumvit, right? So, yung alternative is kung kunwari may mas budget kayo, mas gusto niyo yung mga magmamall lang kayo, yung medyo nasa gitna kayo ng Bangkok, pwede kayo dun sa Siam area. Yung kung nasan yung mga Siam Paragon, yung Siam Center, yung MBK, yun yung mga sikat na mga malls dito or even luxury malls. So pwede kayo dun sa area na yun, may mga, obviously marami ding hotels dun. Yung ibang area na pwede yung pagsistayan is kung kayo, yung objective nyo na pupunta kayo ng Thailand is more on mag-shopping kayo ng mga damit. Di ba narinig yun na mura yung mga damit dito sa Thailand? So, yung area na doon is tawag is Pratunam. Yun. So, pwede rin kayo magstay doon. Hindi lang namin gusto magstay doon kasi siguro mas magulo yung area. Parang mako-compare ko kasi sa Divisoria na talagang magulo, maraming crowd, talagang alam mo yung maraming mga merchant doon or vendors doon. So kung iikot ka ng Bangkok, hindi rin naman maganda na magstay ka doon unless yung focus mo talaga is mag-shopping, 'di ba? And yung ibang area naman, yung mga silom, yun yung mga party area naman, yung mga silom or mga patpong. Kung yun nga, main objective nyo is yung night scene or yung nightlife dito sa Bangkok, doon din kayo magstay para mas malapit. So kami personally, pinili namin Sukhumvit kasi tingin namin medyo nasa gitna naman yung Sukhumvit nung lahat ng areas na binanggit ko. And tingin ko mix kasi siya ng both eh. Meron siya mga malls na malalapit dito na pwedeng yung puntahan. Meron din mga offices na makita nyo may mga nagtatrabaho. And meron din naman dito mga nightlife din. Ayan. So medyo mako-compare ko siya to Makati. Ayun lang, so binigyan ko lang ng quick background dito sa nabook naming hotel and sa area, and hopefully it will help you in your future bookings. Ayan, so kami magpapahinga muna kami kasi honestly wala pa kaming tulog mula kanina. So papahinga muna kami at lalabas kami later for dinner. See you guys later! And hi guys! Quick time check. It's already 8 p.m. So ayan, so makikita nyo nandito pa rin kami sa hotel. So plan sana namin is magre-rest lang kasi di ba wala pa kaming tulog from our early flight kanina from Manila. Kaso talagang hindi kinaya. So medyo late na rin kami nagising, and with the traffic dito sa Bangkok, siguro mas mahirap na umalis pa ngayong gabi and hahabol kami. So pupunta sana kami sa isang bagong mall dito sa Bangkok. Ayan. So instead of that, yun nga, para ang gagawin ko na lang is maghahanap kami ng dinner dito na lang sa area namin, which is the Sukhumvit Soi 11. Gusto ko rin pumunta ng 7-Eleven. So primarily, bibili rin ako ng water namin, yung mga supplies namin for the night. Pero yung maganda rin dito is sikat din yung 7-Eleven or yung convenience stores dito sa Bangkok. So katulad ng Japan, na yun nga, may 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Sa South Korea, yung mga GS25, CU. So dito, sikat yung 7-Eleven franchise in particular. So check din natin kung ano yung mga unique na makikita natin dito, if ever. So mamaya i-haul ko na lang yun siguro kung may mga nabili tayo. Ayan. So yung today natin, makikita nyo, so
hindi ko masasabing day 1 to. Siguro day 0 talaga to na yun nga, more on airports, mga transfers to the hotel from our house. So talagang, yun nga, pag medyo tumatanda na, medyo mahirap na talaga mag-travel. So madaling mapagod. So I suggest na when planning your trip, consider nyo rin talaga yung, kumbaga, kung maaga yung flight nyo, syempre puyat kayo. And then, yung check-in time, kasi hindi naman yung pagdating mo dito, 12 o'clock or 1 o'clock, pwede ka na mag-check-in. So, in our case, pwede kami mag-check-in 2 o'clock pa. Ayan. So, yun yung mga i-consider nyo talaga when planning for a trip. And so, yan. Naghanap muna tayo ng dinner and see you guys later. So guys, ito yung hotel namin sa labas. Ngayong gabi, ito yung Mercure Hotel, Sukhumvit 11. Ayan. So, makikita nyo dito, ang daming kaganapan. Ayan o. So, may mga resto bars dyan na marami. Tapat lang namin. So, kanina, pagpunta namin, sobrang hindi pa yun bukas. Pero ngayon, dami na nilang mga nakailaw. So, ang dami na dito mga, mga tourists. Yan. So actually itong area na to, tabi-tabi yung mga hotel. Yan, meron dito ang pangalan is 11 Hotel. Itong katabing-katabi naman namin is, pangalan niya is Aira Hotel. So pwede nyo rin i-check in sa Agoda kung gusto nyo dito sa area magstay. So maganda naman dito, katapat na katapat namin na hotel, meron ding Starbucks coffee. Ayan, nakakita rin tayo sa wakas ng 7-Eleven. Dito sa may kanto lang mismo, sa main road lang, malapit sa BTS Nana Station. So here, nandito na ako sa loob ng 7-Eleven. So makikita nyo sobrang fully stocked siya ng mga rice meals, ng mga pasta. Ito, curry rice. Saka meron din sila, syempre dito yung mga Japanese. Sobrang sumikat din dito yung mga Japanese dish. Ito naman Korean kimbap. Ito Japanese na onigiri. Marami silang mga flavor, mga salmon teriyaki. So ito marami silang mga rice meals. Ito yung stir-fried chicken. So pad krapaw yan. Sikat din nilang dish yan na giniling over rice. Yan. So ang dami nila Ito, even yung mga pasta, sobrang daming variety. So makita nyo, para na siyang talagang 7-Eleven sa Japan. So even itong mga sausage na mga frozen, iinit mo lang sa microwave. Sobrang dami nyo dito. Yan, mga cheese sausages. So, meron ditong mga ham, may chicken breast pag medyo healthy kayo. And ito yung sobrang sikat dito sa Thailand, yung mga sandwich nila na ito sikat to sa Thailand. So gagawin mo dito is naka-chill lang yung mga sandwich na yan. Tapos later, pagkabayad mo, pwede nilang ilagay yan sa sandwich press. So yan, mga cheese flavor, mga ham and cheese. Ito bago to, chili paste. Tapos ito mga croissant sandwich. So yan yung mga tatry natin later. Okay, mama. Ito rin guys, sobrang sikat nito na fried nori dito sa Thailand. Meron na rin ito sa Philippines. Yung pangalan niya is, I think, Town Nake or something. I-check ko kung anong pangalan nito. So ito yung spicy, ito yung classic flavor.
Sobrang sarap niya na snack. So dito actually magkano siya? Yan, 69 baht siya. Mas marami din silang flavor. Meron din mga classic, meron din popcorn and cheese flavor. So itatry natin yan. Bibili tayo. Pero ito yung mga siguro bibili natin sa last day natin or dun sa day natin sa grocery na bang pasalubong. Ayan, sobrang sarap nito. Ito yung itsura niya. Yan yung logo niya. Ayan, so nag-end up tayo na bumili na lang ako ng mga snacks and siguro dinner na rin namin to sa 7-Eleven. So sabi ko nga sa inyo, yun, maraming mga convenience store dito talaga, lalo dito sa Central Bangkok. So dito sa street namin, nadaanan ko dalawa. Pero ang pinuntahan ko, yung malapit sa may BTS Nana Station. So mas malaki siya. So sobrang gulo, sobrang dami tao. Pero mas marami ring supply. So I think napakita ko rin yan sa mga video. So quick lang tayo. Ano ba yung mga binili ko sa 7-Eleven? So of course, ayan. So I'm not sure kasi kung potable yung water ng Thai, yung drinking water nila. So make sure na lang na bumili kayo ng drinking water. So mura lang to. I think mga nasa this is 2 liters. Mga nasa 14 baht lang siguro to. Ayan. So yung isa rin na snack na sobrang favorite ko talaga to. Meron naman ito sa Philippines, pero siguro pag nagpunta na tayo sa grocery, yung mga papasalubong bibili ako na marami nito. Ito yung ayan. So yung pangalan pala nito is Takinoy. So ito, spicy flavor to. So isa to sa favorite ko. Sobrang tsaka success story din to eh. Alam ko may movie na ginawa na napanood ko tungkol dito kung paano siya nag-start small, tapos nakapasok siya ng 7-Eleven. Tapos ngayon, sobrang one of the biggest brands na siya dito sa Thailand. So fried nori to ha. Pero this is local to Thailand. Ayan. And of course, ito yung marami akong binili, which is their toasted sandwich. Ayan. So, ang dami kong pinakita kaninang variety. So, namili na lang ako doon na itatry. So, ito nakita ko kasi meron sila, ayan o. Tingnan nyo. Ayan. So, croissant sandwich siya. So, itatry natin. Ayan. So, pagkabili nyo dito, medyo maghihintay kayo kasi sasalang nila to sa sandwich maker. So, actually, medyo nakahaba akong pila kasi binili ko 4. Kasi marami akong gusto kong itry. So ito try natin. Hindi ko na nga alam eh kasi napagsama-sama nila kung anong flavor. Pero try natin to. Ayan. Ito yung sausage flavor. Sarap ng croissant dough. Kaya ko lang na-try ito. Kasi dati yung classic lang na white bread, di ba? So ito, spin siya dun sa toasted sandwich sila na sikat dito. Ang sarap kasi yung cheese niya parang cheddar cheese lang, tapos meron din siyang parang sausage. So sobrang sulit nito. I think this is around siguro mga nasa 40 baht, ganun. So mura na talaga siya pag i-convert mo. So pag medyo on a budget din kayo, siguro yung mga snacks nyo, pwedeng bumili lang kayo sa 7-Eleven. Yung mga for dinner nyo, marami akong pinakita rin na mga rice meals doon, mga pasta, ayan. So check nyo na lang din yun, guys. So that's it. I think yun na yung end ng ating day 0 dito sa Bangkok, Thailand. So sobrang excited ako sa upcoming days dahil sabi ko nga hindi ito yung usual na vlog na pupunta tayo sa mga temple, pupunta tayo sa mga landmarks. So ito is more on siguro we'll explore yung mga restaurants na mga may Michelin stars, yung mga bagong malls dito sa Bangkok. And also yung lifestyle, yung mga cafes, ayan. Kasi isa rin siyang alternative if you may dito sa kung gusto niyo na quick vacation, mga 3 to 4 days lang na chill and relax lang. So tingin ko perfect din yung Bangkok for that. Ayan. So abangan nyo yung mga susunod nating vlog dyan. So for now, bye-bye and thank you for watching my vlog so far and see you on the next one.